20 to 30, maganda. Pero kapag na lumalagpas tayo dun, pag nabibirit na parang naalog siguro, saka siya na wawala ng power. So napaka-delikado rin kung halimbawa na iba magdadrive sa ganitong sitwasyon ng sasakyan ng motor, no? So ito na mga kapatid, kagabi naka ano tayo rito, naka tatlong patay, no? So yun na mga kapatid, ito na yung ginawa natin sa testing na natin. Iniwan kasi sa atin to, sabi ng ganun, i-testing daw natin para masubukan nga daw kung ito ay titirik pa. Ang ganda ng ilaw nyo, lawak. Ayan pag nakahay, taas ang taas. So let's go mga kapatid. Ang lakas talaga nitong ano na ito, nakakatuwa. O paano, Tres? Thank you, Pres. Yeah. Nak, ito na ako. Salamat. Ayan, ang tuli, no? Tangkarangkada lang. Sarap. Sarap talaga gamitin ito. Sa gabi, liwanag pa ng ilaw. Tapos napaka-responsive ng makina. So yun, ito, dito pala ako sa malapit sa SM. So namatay-matay na siya, no? So bukod dun sa sirang battery niya, so may possible na iba pang check natin ito bukas siguro. Kasi tumigil dyan talaga, eh. Ayan, o, nagpapalya-palya siya. Hindi ko lang sure kung ito ba itutuloy ko o papalitan natin yung motor na to. Kasi baka hindi rin tayo makauwi nito. Kaya nagpapalyado ka siya. Kurap-kurap. Malaman natin to. Tatagad lang natin yung biyahe natin papunta din. Pauwi. Ito na ako sa SM Bigutan. So ito, namatay uli. Dito tayo sa may Assure. So hindi natin sure naman dito kung ano nangyayari, no? Hindi kasi natin na-check to kanina. I-check lang kasi natin dito is yung kanyang battery lang talaga. So yun muna nagiging problema niya. Basta ngayon ayaw mag-start, redundo lang. Titignan na natin sa hanggang mamaya kung umandang pa niya. Ayaw talaga, oh. Wala naman siyang check engine pero ayaw mag-start. Okay, check pa natin. Tingnan natin. Ayun, mandar uli. Pero pupugak-pugak. Titinan ko kung kakayanin makalagpas dito sa unahan. Kapag hindi na, ibabalik na lang muna siguro natin ito. Pero kapag nagtuloy-tuloy ang mandar niya, kasi pag miniminor natin is namamatay. So kailangan talaga nito madayag, no? Madayag na sa atin ito bukas sigurado. Titigilan ko na muna yung ating pag-video nito mga kapatid. Wala naman kasi ako nakikita ang sanhi dito ng ano niya, no, pagpapatay-patay din natin sure kung kinakapos sa gas o kinakapos sa kuryente. Okay, malaman natin ito mga kapatid. Update ko sa inyo ito bukas. Bibiyay lang ako. Maganda naman siya, matino na ang handang niya, tuloy-tuloy na. So pansin ko dito mga kapatid, kapag nabibirit siya, saka siya na gano'n, no, na mamatay. Kapag ganito lang ang takbo natin, nasa 20 lang mahigit, okay naman siya, good. 20 to 30, maganda. Pero kapag na lumalagpas tayo dun, pag nabibirit na parang naalog siguro, saka siya na wawala ng power. So napaka-delikado rin kung halimbawa na iba magdadrive sa ganitong sitwasyon ng sasakyan ng motor, no? At least kahit paano tayo is na-handle natin yung mga ganitong sitwasyon. Pero titik pa rin natin, drive pa rin natin kung ito ay magtuloy-tuloy pa o hindi na. The next day. So ito na mga kapatid, kagabi
ano tayo rito, tatlong patay, no? So ngayong umaga, papasok naman tayo. Ang ginawa ko rito bago tayo umalis, chinek ko muna yung wiring at napansin ko dun sa kanyang ignition coil. Maluwag yung kanyang wire. So, inano lang natin ng fly, sinipit. So, parsugod, yun, ayan na. So, hindi ko kasi na-check kahapon nung ito ay ginagawa ko. So, doon lang talaga ako nag-focus din sa battery kasi nga, nung nakabitan ko ng battery, all na naman siya. Pero nung itinakbo na natin, yun nga, kapag ka nalulubak o nagagalaw-galaw, kasi yung wire dyan sa ignition coil is magalaw-galaw na. So, may tendency na yun ang naging differential. Tapos, is nag-lose yung wire, no? Doon sa kanyang ground. So, big bike yun, tunahin natin. Tulid. Kaya na tayo.